pretend. I'm finally facing it all, fearless. Ang hari ng mga pirata at ang tanging pirata na matagumpay na nakapaglayag sa huling isla sa Grand Line, walang iba kundi si Gol D. Roger. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang kanyang buong kwento. Kaya simulan na natin. Si Gol D. Roger ay ipinanganak sa Logtown. Sa kanyang kabataan, nakilala niya si Silvers Rayleigh at napahanga si Roger dahil sa kanyang ninakaw na barko. Ipinaliwanag ni Rayleigh kung bakit siya nagnakaw ng barko. Dahil nasusunog ang kanyang bahay, kaya kailangan niya ng isang lugar para mabuhay. Hiniling ni Roger na sumama si Rayleigh sa kanyang paglalakbay bilang isang pirata at kalaunan ay naging first mate ng piratang Roger. Si Gol D. Roger ay naging isang kapitan ng piratang Roger at naging tanyag ang kanilang pangkat. Habang ang Rambar Pirates na kinabibilangan noon ni Brook ay nababalitaan niya na ang sikat na pangkat na ito. Si Roger at ang kanyang mga kasamahan ay naglayag sa New World kung saan nagawa ni Roger na makapasok sa teritoryo ni Big Mom at nakopya nga ang kanyang poneglyph. 39 years bago ang kasalukuyan, nakarating ang piratang Roger sa Lodestar Island, ang pangwakas na isla na tinuturo ng lag post. Alam ni Roger na ang tunay na pangwakas na isla ay lampas sa puntong ito at ang mga poneglyph ay nagbigay ng mga pahiwatig tungkol sa lokasyon nito. Gayunpaman, hindi niya mabasa ang mga nakasulat sa poneglyph. Lumipas sa mga taon, ang kanyang matagal na karibal na si Vice Admiral Garp ay bumuo ng isang pansamantalang alyansa laban sa pinakamapanganib at malakas na pangkat, ito ang Rax Pirates. Si Rax D. Sebek ay walang takot kahit kanino o kahit isa pa itong World Nobles. Ipinapakita niya sa buong mundo na ang kanilang pangkat ay napakalakas at mapanganib. Si Rax D. Sebek ay gustong pagharian ang mundo. Lumipas ang mga taon, ang pangkat ni Rax at ang iba pang mga pirata ay nakarating sa Pirate Island. Dito nagsama-sama ang mga pirata upang hanapin ang kanilang mga kasagutan. Matapos ang pagpupulong ng mga pirata, si Rax ang namuno sa pangkat na ito at tinawag itong Rax Pirates. Matapos nito, sinabi ni Rax ang kanyang layunin na pagharian ang mundo. Tinuro niya sa kanyang mga kasamahan kung paano maging masama at kung paano nila mapapagharian ang mundo. Si Rax D. Sebek ay isa pa ding misteryo dahil sa kanyang lakas. Patunay nito, ang kanyang mga tauhan ay mga naging kilalang pirata at 3 dito ay mga naging yongko sa kasalukuyang panahon. May isang malaking digmaan ang naganap sa God Valley mula sa alyansa nila Monkey D. Garp at Gol D. Roger laban sa Rax Pirates na pinamumunuan ni Rax D. Sebek at ang kanyang malalakas na tauhan na sila Edward Newgate, Charlotte Linlin at Kaido. Ang labanan ay nagresulta sa pagkatalo ng pangkat ni Rax D. Sebek dahil dito nabuwag ang kanilang pangkat. Kasama sa pagkilala si Rax D. Sebek bilang pinakauna at kakilakilabot na karibal ni Roger. Pagkatapos, ang mga naganap ay kinilala bilang God Valley Incident. Ang alyansa nila ay hindi na ipahayag sa publiko o kahit sa ibang miyembro ng Marines. Matapos ang digmaan sa God Valley dahil sa pagkatalo ni Rax D. Sebek, dito nakilala si Garp at kinilala bilang hero ng Marines. Dito din mas lalong nakilala si Gol D. Roger. Lumipas ang mga taon, si Roger ay nagkasakit ng walang lunas at ito ang nagdala ng kanilang pangwakas ng paglalakbay ng magkakasama.
Nagsimulang maglakbay ang piratang Roger nang magkakasama at nakarating sa Reverse Mountain. Dito, nakilala nila ang doktor na si Crocus at hinikayat nila na sumama upang maging doktor ni Roger para mapanatili siyang buhay hanggang sa matapos ang kanyang paglalakbay. 1 taon ang nakalipas, hinarang ng pangkat ni Shiki ang pangkat ni Roger dahil napag-alaman ni Shiki na may natuklasan si Roger sa mga ancient weapon. Dahil sa mga natuklasan ni Roger, inalok ni Shiki na magtulungan silang dalawa at bumuo ng malaking hukbo ng mga pirata. Naniniwala si Shiki na maaari nilang sakupin ang buong mundo. Sinabi din ni Shiki na nakalimutan niya na ang mga nakaraan nilang digmaan at kalimutan na nila ang mga nakaraan. Ngunit tumanggi pa din sa alok si Roger at dahil sa hindi pagkakasundo ng magkabilang panig, ito ay nagresulta sa isang labanan. Natapos ang labanan sa isang malaking bagyo na nagpalubog sa halos kalahati ng pangkat ni Shiki at nanalo ang Roger Pirates. Sa parehong taon, ang piratang Roger ay tinalo ang pangkat ng mga Marines sa isang isla at nalaman nila ang pangkat ni Whitebird ay nasa kabilang isla. Ang piratang Roger ay nagpunta kung saan naroroon ang pangkat ni Whitebird, subalit papunta pa lamang sila ay sinugod agad sila ng isa sa kasapi ng pangkat ni Whitebird na si Kozuki Oden. Si Rayleigh at Scupper Gaban ay nakahanda para lumaban, ngunit mabilis na sumugod si Roger para talunin agad si Oden sa isang pag-atake lamang. Ang pangkat ni Roger at pangkat ni Whitebird ay naglaban at tumagal ito ng 3 araw at 3 gabi. Matapos ang labanan, ang magkabilang panig ay napagpasyahan nila na magkasundo na lamang. Lumipas ang 4 na araw, naroroon ang batang si Marshall D. Teach at tinanong niya sa kanyang mga kasamahan na kung ang mga batang yon ay apprentice nila. Ang tinutukoy niya ay sila Shanks at Baggy. Habang si Shanks at Baggy ay nag-uusap dahil napuna nila ang batang si Marshall D. Teach ay hindi pa natutulog simula nang matapos ang kanilang labanan. Habang nagkakasiyahan ang dalawang pangkat, si Roger ay kinausap si Whitebird at Oden. Dito na nagtanong si Roger kay Oden kung kaya niyang basahin ang mga nakasulat sa poneglyph. Dito na sinabi ni Roger na ang kanyang hangarin na maabot ang huling isla sa Grand Line. Para malaman ang mga nakasulat sa poneglyph, kailangan niya ng isang tao na nagmula pa sa Wano. Sinabi din ni Roger na matagal na panahon na ang nakalipas, pinagbawalan ng world government ang sino man na pag-aralan ang mga nakasulat sa poneglyph at parating ang huling isla sa Grand Line. Napag-alaman ni Roger na sa huling isla ay matatagpuan ang napakaraming kayamanan at kung makakarating sila doon, sila ay makikilala ng buong mundo na pinakatanyag sa lahat ng mga pirata. Hiniling ni Roger kay Whitebird na kung pwede niyang mahiram si Oden sa loob ng 1 taon. Ito ang kanyang huling request kay Whitebird na makasama sa paglalakbay si Oden mula sa pinakahuling isla. Laking gulat ng mga kasamahan ni Roger dahil nakita nila ang kanilang kapitan ay lumuhod kay Oden para makiusap na sumama siya sa huling paglalakbay upang maipaliwanag kay Roger ang mga nakasulat sa poneglyph. Ngunit hindi sumasang-ayon si Whitebird dahil hindi niya papayagan na makuha ang isang miyembro ng kanyang pamilya. Subalit si Oden ay sumang-ayon sa mga plano ni Roger at sinama niya ang kanyang pamilya, pati na rin sila Inuarashi at Neko Mamushi. Ang piratang Roger ay nagpatuloy sa paglalakbay. Dito sinabi ni Crocus kay Roger na mayroon na lang siyang 1 taon para mabuhay. Sa lalong madaling panahon, ang piratang Roger ay nagpatuloy sa paglalakbay papuntang Skypiea. Madaling natagpuan ni Roger ang Shandorian Golden Bell Prevel at ang poneglyph dahil sa kanyang kakayahang marinig ang tinig nito. Pagkatapos matuklasan ang mga ancient weapon na nakasulat sa poneglyph, inutusan ni Roger si Oden na isulat ang mensahe na nakarating na ito sa Skypiea. Matapos umalis sa Skypiea, ang pangkat ni Roger ay naglayag patungong Water 7 upang bisitahin si Tom.
habang si Oden ay may nakilalang bata at inalok niya ito na kung gusto niya sumama sa kanya. Ngunit tinanggihan ito ng batang si Frankie. Pagkatapos mahanap ni Roger ang mga poneglyph, dito niya inayos at pinagsama-sama ang mga nakuha nilang impormasyon at dahil mayroon silang nakuhang kopya na poneglyph mula kay Big Mom. Ito ang nagbigay sa kanila ng ideya upang mahanap ang mga susunod na poneglyph. Nalaman ni Roger kay Oden, Inuarashi at Nekomamushi tungkol sa dalawa pang poneglyph na binabantayan ng kanilang pamilya at ng mga tao sa Wano Country at sa Zuo. Kalaunan, ang pangkat ni Roger ay naglakbay patungong Fishman Island. Si Roger at Oden ay nakarinig ng mga boses habang sila ay nasa paglalakbay sa ilalim ng dagat. Ang narinig nilang mga boses ay nanggaling sa mga Sea Kings. Pagkatapos, nakarating na nga sila sa Fishman Island. Dito, nakita niya si King Neptune at sinamahan sila sa Sea Forest kung saan naroroon ang dalawang poneglyph. Dito, sinabi ni Oden na ang isang poneglyph ay hindi importante. Ngunit ang isa ay may nakapaloob na mensahe na paghingi ng tawad. Ang mensahe na ito ay galing sa pangalang Joy Boy. Habang sila ay nasa Fishman Island, nakilala ni Roger ang batang si Charlie at nalaman ang mga hula tungkol sa hinaharap na nagpapakita sa interes tungkol sa kinaroroonan ni Poseidon. Pagkatapos umalis sa Fishman Island, nagkasakit si Toki kaya tumigil muna ang piratang Roger sa Wano Country. Pagkatapos nila makuha ang impormasyon ng poneglyph sa Wano, iniwan na ng grupo si Toki, Momonosuke, Hiyori, Inuarashi at Nekomamushi. Dahil sa tulong ng Bibre Card at sulat mula kay Nekomamushi at Inuarashi, matagumpay na nakarating sa Zuo ang piratang Roger at naging kaibigan ang mga Mink tribe. Sa pagpunta niya sa kinaroroonan ng poneglyph sa loob ng Whale Tree, nakaranas ulit si Roger ng kakaibang mga boses kasama si Oden na nag-iwan sa kanila ng pakiramdam na di sila nag-iisa. Pagkatapos nun, si Roger ay nilapitan ng isang batang si Pedro na sabik na sumama sa paglalakbay ng piratang Roger. Ngunit tinanggihan ito ni Roger at sinabi niya kay Pedro na balang araw ay mayroon siyang mahalagang papel na gagampanan. Ang piratang Roger ay naglakbay muli, ngunit habang tumatagal ang sakit ni Roger ay lalong lumalala, kaya't ang pangkat ni Roger ay nagmadali sa kanilang paglalakbay. Ngunit sa hindi inaasahan, si Buggy ay nagkasakit at si Shanks ang nag-alaga kaya sila ay hindi nakasama sa panghuling paglalakbay ng piratang Roger. Nagpatuloy ang paglalakbay ng piratang Roger at dahil sa impormasyon na nakuha nila sa mga poneglyph, narating nila ang pinakahuling isla sa Grand Line. Doon ay natagpuan nila ang mga kayamanan at nalaman nila ang tungkol sa katotohanan ng Void Century. Nalaman din nila ang kahulugan ng Will of D at ang mga ancient weapon. Silang lahat ay nagtawanan nang malaman nila ang kayamanan ni Joy Boy at hiniling ni Roger na gusto niyang ipanganak sa parehong panahon ni Joy Boy dahil sa nakakatawang kwento nito. Napagpasyahan ni Roger na pagkalooban ng pangalan ang huling isla, pinangalanan niya itong Lap Vale. Dito na kinilala si Roger bilang hari ng mga pirata. Matapos nito, umalis ang pangkat ni Roger at nagpasya si Oden na bumalik sa Wano at binigyan siya ng pasasalamat ni Roger. Di nagtagal, ang balita sa pangkat ni Roger ay kumalat sa buong mundo na nakarating sila sa pinakahuling isla sa Grand Line. Ito ay nagresulta sa napakaraming pirata at marines na tugisin ang kanilang pangkat. Hindi nagtagal, napagpasyahan ni Roger na palihim niyang buwagin ang kanyang grupo at kinausap niya si Oden na gusto niyang makausap si Whitebird. Sa panahon ng pag-uusap ni Roger at Whitebird, dito na sinabi ni Roger na binigyan siya ng pangalan ng world government bilang Gold Roger sa halip na Gold D. Roger. Dahil gustong isekreto ng world government ang tungkol sa Will of D.
Tinanong ni Roger si Whitebird na kung gusto niyang malaman kung paano makapunta sa Laptail. Ngunit tinanggihan ito ni Whitebird dahil hindi siya interesado dito. Sa mga huling araw ng kasikatan ni Roger, kahit alam nito na hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Lumipas ang mga araw, sumuko na nga ang hari ng mga pirata at itinakda ang araw ng kanyang pagbitay. Habang nasa kulungan, hiniling nito kay Garp na alagaan ang kanyang anak na si Ace. Ayaw ni Roger na tawagin ang kanyang anak na isang kriminal dahil lamang sa anak niya ito. Ang pagbitay sa hari ng mga pirata ay itinakda na nga. Ngunit bago wakasan ang kanyang buhay, siya ay nagsalita sa mga tao. Hinikayat niya ito na hanapin ang kanyang nakatagong kayamanan. Dito na nga nagsimula ang mga paglalakbay ng mga pirata para hanapin ang nakatagong kayamanan at maging hari ng mga pirata.